Sa mga nakondaklik dyan na hindi pa alam yung function ng indicator ng kanilang instrument panel, tara po, samahan nyo po ko at aalamin po natin para alam po natin kung ano po yung ibig sabihin pag umilaw na ito at alam na rin po natin yung ating gagawin. Kaya sa mga gusto mag-refresher, ayan, manood na rin po kayo at magre-refresh po rin tayo. So ang magtuturo po sa atin, wala na pong iba, yung legit, yung gumawa po nitong ating motor sa pamamagitan po nitong ating owner's manual. Kaya sa page 22 nitong ating owner's manual, operation guide, instrument ay magdi-display check po tayo at ang gagawin po natin dito ay i-on po natin yung ating ignition at magkakaroon po dito ng temporary show ng all modes nitong ating digital panel at titingnan po natin kung meron po siyang hindi tama. So pag mayroon po siyang hindi tama, ibig sabihin ay may problema po itong ating LCD screen at kailangan po ito ma-check ng maintenance. So ito na, yun. So tama nga mga pare ko, okay naman at wala pong may problema dito sa ating LCD display. And then ang susunod po nating alamin ay ito, nakalagay po dito, yun, ito po yung ating speedometer at ito po ang nagpapakita ng ating speed in kilometers per hour. At dito naman po sa baba yung select button at dito naman po sa ating kanan ay yung ating set button. Next page, page 23, at ang sabi niya po dito, ito daw po yung ating fuel gauge at ito po yon, yung may mga barbar na yan at kung makikita nyo, meron po siyang letter F at letter E. Yung F po na yan, ang ibig sabihin ay full at puno po yung gasolina ng inyong tangke at yung E naman po is empty, so may empty na po yung gasolina sa inyong tangke. At ang sabi niya po dito, pag naka 1 bar na lang po yan, ay approximately na 1.7 liters yung natitirang gasolina sa inyong tangke. At pag ito daw po ay bumaba pa, magpa-flash na po to, na ibig sabihin ay magpagasolina ka na at baka matuyuan ka. At pag ito naman daw ay nag-flash ng ganito po yung kanyang indication, ayan o, sa picture, ito daw po ay merong system error at kailangan nyo po itong pa-check sa mekaniko. Next, sabi niya po dito, ito daw po yung ating orasan in 12-hour display. At ito po yon. Next video naman natin para dito ay magka-clock setting po tayo dito sa ating Honda Click. At itatama na po natin yung kanyang oras, base po yan sa ating oras. At sa baba naman niya, ito daw po yung ating total odometer o yung total na tinakbo nitong ating motor in kilometer. At pag pinindot po rito natin ng isang beses yung select, sabi naman niya rito, ay lilipat daw po yan sa trip A. And then isa pang select kung gusto naman natin lumipat sa trip B. Ayun. At isa pang select kung gusto naman natin makita yung ating average fuel consumption and kilometers per liter po. And then isa pang select kung gusto naman natin makita yung voltahe ng ating baterya. Ito maganda to mga pare ko, meron na po siyang sariling volt meter. Next video naman natin dito ay kung paano gamitin yung trip A at trip B at kung paano po siya reset dahil nakabase po sa trip A yung average fuel mileage nitong ating motor. Next naman po natin sa baba po nitong ating odometer ay yung ating current fuel mileage meter at ito po yung ating current fuel consumption. Kumbaga namomonitor po natin dito yung ating fuel consumption in kilometer per liter at ang kanyang range po is 0 to 80 kilometer per liter at ito po ay nakabase sa trip A at sa opening po nitong ating silindador. Kaya mapapansin nyo po, pag tumatakbo po itong ating motor at nakasarado po itong ating throttle, ay mababa po yung ating fuel consumption. Kumbaga mahaba po yung distansya na tatakbo natin sa kukunting gasolina lamang. At mapapansin mo yan, aabot yan hanggang dito, hanggang 80. And then naman kabaliktaran, pag tayo naman po ay bumibirit, kumbaga malaki po yung opening ng ating silindador at mabagal po yung ating takbo. Kumbaga kukunti lang po yung naratravel natin. Makikita nyo mga pare ko, mataas po yung ating fuel consumption. At na-range lang po dito yan, nasa 20, 30 lang po yung aabutin itong current fuel mileage natin. Maganda po to at namomonitor po natin on the spot yung ating fuel consumption. Next po dito sa ating instrument indicator ay itong oil change indicator at ito po yon na nakasulat na oil change. Pag ito po ay nakita natin na nag-flash, ito yan mga pare ko, pag nag-on natin ayun, oil change, nabasa nyo po ba? Ulitin natin, isa pa. Yun, oil change ay kailangan na po natin mag-change ng langis at ito po ay nakapresent sa 1,000 at every 6,000 km at kailangan po natin tong i-reset
Pero pwede po natin itong palitan ng settings sa kanyang distance na tinakbo at susunod po yan sa ating next video. So next naman po natin yung ating indicators at nakalagay po yan sa ating instrument panel at ito po yan At dalawa lang po ang dapat mangyari dito, ang umilaw, ang dapat umilaw at yung hindi dapat umilaw ay hindi dapat umilaw pag umaandar na po itong ating motor. At unahin na po natin ito, yung pinaka-importante na hindi dapat umilaw, itong PGM FI or Program Fuel Injection Malfunction Indicator Lamp or MIL. So ito po iilaw to pag inun po yung ating motor. Yan Ayun po siya mga pare kayo. At mawawala po yan. Pero habang naka-on po itong ating motor at umilaw yan, ayan, call mechanics dahil may problema na po itong ating motor at itong kanyang program fuel injection nagmamalfunction. At yung isa pa po na hindi po dapat umilaw habang tumatakbo po itong ating motor ay ito pong indicator na to. At ito po yung high coolant temperature indicator. At ang ibig sabihin po niyan ay nakakaranas po ng overheat o pag-init na matindi itong ating makina. At ang resulta po niyan ay umiinit din po yung ating coolant. So ang gagawin lang po natin dito is suminto muna po tayo at palamigin po natin itong ating makina. At saka po natin i-check kung mababa na po yung ating coolant o may mga leak na po siya. So check po natin yung level niya at pag symptoms presents po is kailangan na po natin i-consulta to sa ating mekaniko. Ganyan po napaka-importante po itong indicator to, itong high coolant temperature indicator. At yung last indicator po na hindi po dapat umilaw habang tumatakbo po itong ating motor ay itong battery charging condition indicator. At ang ibig sabihin po nito, yung ating baterya ay mababa na po yung kanyang karga o kaya naman yung kanyang performance. Ang dapat po dito ay ma-check nyo pong tumabuti at kung kailangan pong palitan yung inyong baterya ay palitan nyo. Alalahanin nyo itong ating motor ay wala po itong kickstart. So ano po ang ating pangaandar dito sa ating motor kundi baterya lamang. So check nyo agad mga pare ko pag umilaw na po itong battery charging condition indicator nitong ating Honda Click. And ito naman po dapat ang umiilaw at ang una po dyan is itong high beam indicator. Kaya pag nag high beam po kayo ng inyong ilaw, ayun, dapat ay umilaw din po siya. At naman din po yung kanyang signal light indicator. Kaya pag nag right turns po kayo, ayun, umiilaw po siya. At pag nag left turn naman po kayo ay umiilaw po siya. So pag hindi po yan umilaw, eh, kailangan nyo na po itong chicken po ng inyong mekaniko. So ayan mga pare ko, yung ating basic information about dito sa ating instrument panel. At ang susunod po natin video dito, i-recap ko lang po, ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-reset ng oras at kung paano po gamitin yung trip A at trip B nitong ating motor. At the same time ay kung paano rin po siya i-reset at kung paano tatanggalin, i-reset at papalitan ng settings sa oras at sa distansya ng tinakbo itong ating oil change indicator. So next video natin yung mga pare ko, abang-abang lang po at maraming salamat po at magkita-kita na lang ulit po tayo sa ating next video tungkol po dito sa ating instrument panel ng ating Honda Click. Paalam!